Florante at Laura, paghahambing sa dalawang ama, saknong 83 hanggang 106. Guerrero'y namangha nang ito'y marinig, pinagbaling-baling sa gubat ang titig, nang walang makitay, hinintay umulit, di naman nalaoy, nagbagong humibig. Sa saknong na ito ay nagtataka at nagulat si Aladdin sa kanyang narinig at hinahanap-hanap niya ang tinig. Nang hindi niya makita ang nagsasalita ay hinintay niyang magsalita ulit. Hindi nagtagal ay narinig niyang muling nagsalita si Florante. Ang bayaning Moro'y lalo nang namaang, sinong nananaghoy sa ganitong ilang, lumapit sa dakong pinanggagalingan ng buntong hiningat, inakimatyagan. Lalong nagtaka si Aladdin. Sa pagtataka niya ay natanong niya sa kanyang sarili kung sino ang nagsasalita sa ganoong lugar. Lumapit siya sa pinagmumulan ng tinig at pinakinggan nito ang mga sinasabi ni Florante. Inabutan niya'y ang ganitong hibig, ay mapagkandiling amang iniibig. Bakit ang buhay mo'y naunang napatid, ako'y inulila sa gitna ng sakit. Pagkalapit niya ay naabutan niya na sinasabi ni Florante na tila kinakausap niya ang ama niyang mapagmahal na si Duque Briseño. Tinatanong niya kung bakit nauna pa itong namatay sa kanya, kung bakit iniwan daw ito kung kailan kailangan siya ni Florante sa mga mabibigat niyang pinagdaraanan. Kung sa gunita ko'y pagkuru-kuruin ang pagkahulog mo sa kamay ng taksil, parang nakikita ang iyong narating, parusang marahas na kalagim-lagim. Inaalala ni Florante sa saknong na ito ang sinapit ng kanyang amang si Duque Briseño sa kamay ng taksil na si Conde Adolfo. Naiisip niya ang kinahinatnan ng kanyang ama na kakilakilabot. At alin ang hirap na di ikakapit sa iyo ng Conde Adolfong malupit? Ikaw ang salamin sa reyno ng bait, pagbubuntunan ka ng malaking galit. Dito ay inaalala ni Florante ang grabing parusang ipinataw ni Conde Adolfo sa kanyang amang si Duque Briseño sa kabila ng pagiging mabait at mabuting tao nito. Katawan mo amay parang namamalas ngayon ng bunso mong lugami sa hirap, pinipisan-pisan at iwinawalat ng pawaring lilot, berdugo ng sukab. Sa bahaging ito ay parang nakikita ni Florante ang ginagawang pagpapahirap sa kanyang ama habang siya ay lupaypay at nahihirapan. Naiisip niya ang pagpira-piraso ng mga bahagi ng katawan ng kanyang ama na kagagawa ng mga mamamatay taong pawang mga taksil at traidor. Ang nagkahiwalay na laman mo't buto, kamay at katawang nalayo sa ulo, ipinaghagisan iyong mga lilo at walang maawang maglibing na tao. Inilarawan ni Florante sa saknong na ito ang sinapit ng kanyang amang si Duque Briseño. Nagkahiwalay ang mga laman at buto ng Duque at pinugutan ng ulo. Lalo pa siyang nasaktan dahil ni isang tao ay hindi man lang makapagbigay ng disenteng libing para sa kanyang ama. 10 ng lingkod mo't mga kaibigan, kung kampi sa liloy, iyon ang kaaway. Ang di nagsa iyo'y natatakot namang, bangkay mo'y ibaot maparurusahan. Lahat ng mga kaibigan at mga lingkod ni Duque Briseño ay kumampi na sa mga traidor. May mga natira pa rin namang mga kaibigan ang kanyang ama,
Subalit natatakot silang ilibing ang bangkay ni Duque Briseyo dahil baka pati sila ay maparusahan. Hanggang dito, amay, aking naririnig nang ang iyong ulo'y itapat sa kalis. Ang panambitan mo't dalangin sa langit na ako'y maligtas sa kukong malupit. Hanggang sa pagkakataong iyon ay parang naririnig ni Florante ang kanyang amang si Duque Briseyo nang tangka na siyang papatayin gamit ang espada. Naririnig niyang nananalangin ang kanyang ama sa Diyos na siya ay mailigtas at naprotektahan mula sa mga kaaway. Ninanasa mo pang ako'y matabunan ng bangkay sa gitna ng pagpapatayan, nang huwag mahulog sa panirang kamay ng Konde Adolfong higit sa halimaw. Sa pagkakataong ito ay inalala ni Florante ang digmaang naganap sa pagitan nila ni na Adolfo, na kung saan ay ginusto ng kanyang amang si Duque Briseyo na matabunan siya ng bangkay sa gitna ng sagupaan nang sa gayon ay hindi siya makita ni Konde Adolfo at nang hindi mapatay. Ito ang nagpapakita ng labis na pagmamahal ng Duque kay Florante. Pananalangin mo'y di pa nagaganap. Sa lieg mo'y biglang nahulog ang tabak. Nasnaw sa bibig mong huling pangungusap. Ang adyos unsot, buhay mo'y lumipas. Hindi pa nagaganap at natatapos ang ipinagdarasal ni Duque Briseyo ay napatay na siya gamit ang tabak. Bago iyon ay nasabi pa ng Duque ang paalam kay Florante sa katuluyan nitong namatay. Ay amang ama ko, kung magunam-gunam, madlamong pag-irob at pagpapalayaw, ipinapalaso ng kapighatian, luha ni ring pusong sa matay nunukal. Inaalala ni Florante ang pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang amang si Duque Briseyo na lubha pang nagpalungkot sa kanya. Dahil dito ay hindi mapigil ang kanyang pagluha. Walang ikalawang ama ka sa lupa, sa anak ng kandong, sa pag-aaruga. Ang munting hapis kong sumungaw sa mukha, sa habag mo'y agad nanalong ang luha. Sinambit dito ni Florante na kung mabubuhay siyang muli ay wala na siyang pipiliin pang iba kundi si Duque Briseyo pa rin. Sinabi niyang walang kaparis si Duque Briseyo dahil sa ipinakita nitong pag-aaruga sa kanya. Patuloy pa rin ang pag-iyak ni Florante. Ang lahat ng tuway natapos sa akin. 10 niring buhay ay naging hilahil. Ama ko'y hindi na malaong hihintin. Ako't sa payapang bayay yayakapin. Sinabi ni Florante na puro kalungkutan na lang ang natira sa kanyang buhay. Sabi pa niya, ang kanyang buhay ay panay paghihirap na lang. Hindi raw magtatagal ay mamamatay na siya at makakasama na ulit ang kanyang pinakamamahal na amang si Duque Briseyo sa kabilang buhay. Sandaling tumigil itong nananangis. Binigyang panahong luhay tumagistis. Niyong naaawang morong nakikinig. Sa habag ay halos magputok ang dibdib. Sandaling tumigil si Florante sa pagsasalita at umiyak. Habang nakikinig si Aladin ay naaawa siya na halos pumutok ang kanyang dibdib. Inutop ang puso at saka nagsaysay. Kailan aniya luha ko'y bubukal ng habag kay ama at panghihinayang para ng panaghoy ng nananambitan. Iniisip ni Aladin kung kailan kaya siya mapapaluha sa pagmamahal at awa ng kanyang amang si Sultan Ali Adab na katulad ng kay Florante.
sa sintang inagaw ang itinatangis, dahilan ng aking luhang nagbabatis. Yaoy nananaghoy dahil sa pag-ibig sa amang namatay na mapagtangkilik. Sa saknong na ito ay sinabi ni Aladdin ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Ito ay ang pag-agaw ng kanyang mahal na si Florida ng kanyang amang si Sultan Ali-Adab. Samantalang ito namang si Florante ay ganoon din ang kanyang isinisigaw. Ito ay ang sama rin ng kanyang puso sa pag-agaw ni Conde Adolfo sa kanyang kasintahang si Laura at ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na amang si Duque Briseño. Kung ang walang patid na ibinabaha ng mga mata ko'y sa hinayang mula sa mga palayaw ni Ama't Aruga, malaking palad ko't matamis ang luha. Sa saknong na ito ay naiisip ni Aladdin na kung ang sanhi ng kanyang pagluha ay ang pag-aaruga at pagmamahal ni Sultan Ali-Adab katulad ng kay Duque Briseño ama ni Florante, ay napakaswerte niya. Subalit kabaligtaran ang nangyayari sa kanya. Ngunit ang nananahang maralitang tubig sa mukha't dibdib ko'y laging dumidilig, kay ang mga galing tapuwat sa bangis, hindi sa andukha at pagtatangkilik. Sinabi ni Aladdin sa saknong na ito na ang mga luhang lumalabas sa kanyang mga mata ay galing sa kanyang ama na si Sultan Ali-Adab, subalit ito ay dahil sa kanyang bangis at hindi dahil sa pagmamahal na katulad ng kay Duque Briseño. Ang matatawag kong palayaw sa akin ng ama ko'y itong ako'y pagliluhin, agawan ng sintat, panasa na saing, lumubog sa dusat, buhay ko'y makitil. Sinasabi dito ni Aladdin na pinagtaksilan siya ng kanyang ama dahil inagaw nito ang kanyang kasintahan. Dahil dito ay sobrang nalungkot siya at ninais pa ng kanyang amang si Sultan Ali-Adab na siya ay mamatay na lamang. May para kong anak na napanganyaya, ang layaw sa amay, dusat walang luha, hindi nakalasap kahit munting tuwa, sa masintang inang pagdakay na wala. Inilalarawan ni Aladdin ang kanyang sarili na parang naulila dahil ang mga nararanasan niya sa kanyang amang si Sultan Ali-Adab ay paghihirap at kalungkutan, na hindi man lang daw siya nakaranas ng kahit kasiyahan. Isa pang dahilan dito ay ang maagang pagpanaw ng kanyang ina. Napahinto rito't narinig na muli ang panambitan niyong natatali, na ang wikay laurang aliw ni ring budhi, paalam ang abang kandong ng pighati. Narinig muli ni Aladdin si Florante na nagpapaalam sa kanyang pinakamamahal na si Laura na sanhi ng kanyang kalungkutan. Lumagi ka nawa sa kaligayahan, sa harap ng di mo esposong katipan, at huwag mong datnin yaring kinaratnan ng kasing nilimot at pinagliluhan. Sa pagpapatuloy pa ni Florante ay kinakausap pa rin niya sa hangin si Laura na sana ay lagi itong masaya sa piling ni Conde Adolfo, na sana ay huwag nitong maranasan na makalimutan at mapagtaksilan katulad ng ginawa nito sa kanya. Kung nagbangis ka mat, nagsukab sa akin, mahal ka ring lubha, dini sa panimdim, at kung mangyayari hanggang sa malibing, ang mga buto ko, kita'y sisintahin. Sinasabi ni Florante na kahit na nagtaksil si Laura ay mahal na mahal pa rin niya ito. Si Laura pa rin ang kanyang mamahalin kahit na raw siya ay mamatay. Narito ang buod ng ating tinalakay na aralin. Inakala ni Aladdin na nag-iisa siya sa madilim at madawag na kagubatan,
Subalit di nagtagal ay narinig niya ang mga panaghoy ni Florante. Hinanap at nakita niya ang binata ngunit hindi niya agad nilapitan. Ipinagpatuloy ni Florante ang kanyang pananaghoy at dito nalaman ni Aladdin ang kahabag-habag na paraan ng pagkamatay ng pinakamamahal na amang si Duque Briseño sa kamay ni Adolfo. Gayon din ang pag-alala ni Florante sa pagmamahal, kabutihan, kabaitan ng kanyang ama sa kanya. Pagkatapos nito'y si Aladdin naman ang nakaalala sa kanyang ama. Kabaligtaran ng kanyang amang si Sultan Ali-Adab ang ama ni Florante. Naging malupit ang kanyang ama kaya't pawang kalungkutan at pagdurusa ang naranasan niya sa piling ng ama. Hindi siya nakalasap ng pagmamahal mula sa mga magulang sapagkat ang maaruga niyang ina ay maaga ring pumanaw.